Hello po mga beloved, August 10 na po ngayon, mabilis ang araw at talaga nakakalungkot po yung nangyayari sa kapaligiran. Tayo po yung nababaha at alam na natin, although ako talaga nalulungkot po na naiinis yan, pero wala naman ako magagawa kundi pag-pray na lang po sila at yung mga tao nga po na nahihirapan ngayon talaga. Every time na may kulog, Lord, ingatan mo po ang lahat. Pupurihin po ang Panginoon at gusto ko lang po i-share na nung ako nga ay utusan po ng Panginoon na magdala ng kanyang mga salita, purihin po ang Panginoon, na hesitant talaga ako kasi isip ko talaga, Lord, sino ba ako para magdala? Yun po. So, meron isang verse na nasa maliit na papel po, pagbukas ko ng Bible ko, na ito yung nakita ko. Yan po, para ako ay parang kumbaga makonvince, glory to God po. John 3, asa 1:3-34 po. Sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusukot ang pagbibigay niya ng Espiritu. So, nasabi ko rin yung unang salang ko po, yung John 3:16, hindi talaga yung verse na yun or yung topic ko, pero bigla kong, kumbaga yung bibig ko, yun na yung na-open po, na sambit, yan po, purihin po ang Panginoon. Nung nakita ko tong verse na to, saka lang ako para napapayag na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Yan po. At bago tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Lord to God. Hallelujah. Salamat o Diyos sa muli, pagbabahagi na yung mga salita sa mga oras na to. Panginoon, tunay na kalunos-lunos, kalungkot-lungkot o Diyos ang nangyayari sa kapaligiran. Panginoon, ang aming patuloy na pagsamo sa iyo, dakilang Diyos, tulungan mo kami. Lumapit ang bawat isa, O Diyos, na may buong pananampalataya sa iyo. Panginoon, kabagan mo ang bansang Pilipinas, ang buong mundo. Dakilang Diyos na hindi na lumalakad sa iyong mga daan. Amang banal sa pagpatuloy na pagdadala namin ng iyong mga salita, Panginoon, ang iyong abang lingkod. Samahan mo, tulungan mo, palakasin mo, O Diyos. Ang iyong mga salita ilagay mo sa aking mga bibig, Panginoon. Ito nawa, O Diyos, ay magbukas sa puso at sa isip ng aming mga kaibigan upang, Panginoon, sila po ay makatanggap ng kaligtasan, upang sila higit, O Diyos, na manampalataya sa iyo, Ama. Salamat po, patuloy mo kaming gabayan, dakilang Diyos, sa iyong Santong Espiritu, ang siyang mga siwa sa mga oras na to. Salamat po. Ito ang aming patuloy na pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. So, namatay yung ano ko. Saglit. Okay. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. Yan, ako po iyakan, kaya huwag kayong magtataka, no po. At ang title po natin ngayon, kahalagaan po ng pananampalataya, na ang pananampalataya po talaga ginagamit po natin kahit sa kahit sa pag-apply, sa everyday na life po natin, sa paglilingkod, yan po, basta kahit saan, no po, purihin po ang Panginoon. At na-mention ko nga before yung sa unang Korinto po 10:13 na doon pa lang po kailangan talaga natin ng pananampalataya po. Yan, yung present condition po natin, binaha ka, wala kang work, wala kang kita. Kailangan talaga natin ng pananampalataya na paano ba yan? Paano ba tayo makakasurvive na po? At paano ka makakadaan sa malaking baha? Yan. So, purihin po ang Panginoon. Sabi nga dyan, di ba, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipapahintulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Iyakan ako. Okay po, rin po ang Panginoon. Kundi kalakip din na tukso ay naglalaan na pag-iwas upang ito'y makayang tiisin. Glory to God po. Hindi ko matapat yung ventilator sa akin kasi nga umaano po yan, kumakalat yung ating buhok dahil hindi ko nga naayos po yung sarili ko. Na po, rin po ang Panginoon. So, sabi po sa Hebreo 11:1, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kinuha ko po tong version na to kasi gawa ng word na paninindigan. Na, kumbaga, maninindigan ka. Kunyari ako, nagdadala ko ng salita ng Diyos. Maninindigan ako na kakayanin ko to hanggang sa time na i-stop po ako ng Panginoon, na po, purihin po ang Panginoon, na hindi natin nakikita po yung langit. Pero alam mo, pag namatay ka, pupunta ka ng langit, yun po. Pero common sense naman, di ba, yung kabubuhan na lang po,
na iisipin mong pupunta ka doon pero asama-sama mong tao. Yan po. So, kailangan talaga na, kasi hindi na fate yun eh. Talagang gawa na yun ng kaaway po. Na pupunta ka ng langit pero puro kasamaan po ang ginagawa mo sa buhay o kaya ayaw mo tanggapin po ang kaligtasan na po rin po ang Panginoon. Inaano ko yung glory to God. So, sabi din po sa Hebreo 11:6 na, asan na ba? At kung walang pananampalataya ay hindi maaari maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. So sabi ko nga lagi pa ulit-ulit, pag hinanap po natin ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, talaga magpapasumpong po siya. Pero pag hinahanap mo lang ang Diyos, kasi kailangan mo ng pera, kailangan mo ng kumbaga mga pagpapala, yan po. So pwede nga sabi ko yung pagpapala po ay si Satanas nagbibigay rin po, napopurihin po ang Panginoon. So kaya dapat manampalataya ka na may Diyos talaga. At ako before, sabi ko talaga, totoo ba yan Diyos? Kasi bakit nga meron mahirap, meron mayaman. So ngayon na lang by the grace of God na tayo po ay lumalago po sa faith. Purihin po ang Panginoon. Una po, sabi nga natin, di ba, yung kahalagan po ng pananampalataya. So una po ay ang pananampalataya nagdadala sa atin sa kaligtasan at pag-asa. Of course, yung John 3:16, di na natin po yan, paulit-ulit na banggitin. Alam nyo na yan, di ba? Na pag ikaw sumampalataya, maliligtas ka. Yan po. So, sabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng magagawa upang ang sinuman ay huwag magpapuri. Sabi rin po sa Roma 10:9, sapagkat kung ipinapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon, ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya magmuli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Glory to God po. At sa Tito 2:13, nahintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Glory to God po. Pangalawa, na ito yung blessed hope, yung Titus 2:13 po. At pangalawa, ang pananampalataya ay ating depensa laban sa pagsubok at gawa ng masama po. Sa Efeso 6:16, bukod dito ay taglayin nyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay nyo sa lahat ng nangagdiningas na suligi ng masama. Yan, mas maganda sana sa English, pero di ko kinuha. Na, kasi yung iba, di ba, mas madali natin maintindihan po, malalim yung suligi. Pero ibig sabihin nga, yung gawa po ng masama, na po rin po ang Panginoon, na yung ako, sa ako na lang ko po, na yung maraming gawa ng masama, pero sa biyaya ng Diyos, dahil sa faith ko sa Diyos, na ako iingatan niya, ay inaano niya rin naman talaga ako, iniilag niya ako sa masama po. Kumbaga, pinaparusahan niya yung mga tao na gumawa at gagawa ng masama, na pupurin po ang Panginoon. Sabi sa Santiago 4:7, saglit po, pasakop nga kayo sa Diyos na tapo at magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Yan nga po, pag tayo po ay lumapit sa Diyos, gumagawa tayo ng kalooban ng Panginoon, na yung gawa talaga ng kaaway ay aalis po sa atin. Yan po, ang Diyos na bahala doon. Kaya nga, yung lagi ko sinasabi, hindi ako nag-ano sa kanila, pinapag-pray ko talaga. So, ganyan po yung gawin natin po, mga iniibig, na meron tayong mga tao na galit sa atin, o kaya may mga tao na nang-aapi, ipag-pray nyo lang sa Panginoon. Pero syempre, gumawa ka ng kalooban po ng Diyos, nang pupurihin po ang Panginoon. Pangatlo, ang pananampalataya ay siyang gabay natin sa ating buhay.
sa 2 Corinthians po 5:7. Ito in English ko kasi mas madali siyang intindihin, no? Tsaka ito yung common na for we live by faith not by sight. So tayo po na naglilingkod po sa Panginoon, lalo na yung mga port watchers na tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya at hindi po sa pagtingin, di ba? Not by sight na kunyari nakikita mo parang ano na ba yung nangyayari sa mundo, basta ikaw gawa ka lang ng gawa ng kalooban ng Diyos at syempre yung inaasahan nating langit, makakarating ka sa langit. No po, basta yung daan nga natin ay daan po ni Kristo. Napupurihin po ang Panginoon. Pang-aapat po, ang pananampalataya ay nagbibigay ng tagumpay sa atin. Glory to God. Sa unang 1:5-4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. So, ayan, hindi ko tinatapat kasi sa akin umano yung buhok ko. Na po, purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay tayo po ay dumaranas. Tayo po ay nakakaharap sa matinding pagsubok ng buhay natin. Pera, kahirapan, baha, lindol. So, pero pag ikaw nga, sabi sa Hebrew 11:6, kung wala ka pananampalataya, hindi ka po maging kalugod-lugod po sa Diyos. Kaya ako, lagi ko sinasabi, ang kayamanan ko lang po talaga, faith. Yan, kahit ikaw ay nasa maling pananampalataya ngayon, kasi galing nga ako sa Catholic yan po. At nasasadlak tayo sa maraming problema, pero sa biyaya ng Diyos nga, dahil sa faith, ako po ay naligtas at nakaraos. Yan po sa mga dinaanan kong problema at di pa natatapos dahil sabi ko nga, wala na akong pera ngayon. Pero sabi ko na lang, Lord, bahala ka na. Alam mo kung ano mga lahat nangyayari. Alam ng Diyos lahat po, kaya tayo po, huwag tayong matakot. Kung ikaw, sa sarili mo na alam mo naman na ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, alam mo naman na hanggat maaari ay ikaw ay nagpapakabuti, ang Diyos din talaga tutulong sa'yo. Dahil yung pagkakamali, yan po, ay, yung nga nung ako kasi nasa dating pananampalataya talagang, kumbaga yung diablo gumagawa po sa atin, pero sa biyaya ng Diyos nga, alam ng Diyos yung dinaanan mo, alam ng Diyos lahat yung totoo, kaya dinadalang ka rin talaga ng Panginoon sa katotohanan. At yan po yung nangyayari nga sa akin, po rin po Panginoon, hindi lang sa akin, sa maraming mga kapatid po. Kaya tayo po, huwag tayo manghimagot, gumawa po na mabuti, yan po, at lagi po tayong tumawag po sa Panginoon, yan, dahil hindi natin hawak po ang bukas na po. May mga naanod, may mga nalindol, may mga, di ba yung nangyayari sa Thailand na yung bata 14 years old na pumatay po, yung mga taong gumagawa ng ganyan, of course, yan po ay ng diablo ni Satanas. Kaya napaka-importante sa mga anak natin na ipakilala natin si Kristo. Pero paano nila makikilala kung tayo mismo hindi natin kilala po? Yan, so po rin po ang Panginoon na ikaw mismo, bilang tayo ay unang teacher po sa bahay, tayo mismo na magpakilala po sa ating mga anak, pero dapat tayo mismo po ay tumanggap ng kaligtasan at saka tayo mismo ay makakilala. Kasi hindi nila malalaman kung ikaw mismo nagtuturo, hindi mo alam, di ba po? So, purihin po ang Panginoon na bago ko makalimutan sa ating mga kapastoran, na tayo po mga kapatid na nakikita ko kasi syempre yung hirap nila, na tayo po ay lagi pong syempre ipag-pray din po sila, napakahirap ng dinadaanan nila. At syempre, tulungan natin. Diba? Kung tayo po ay may itutulong kahit kung wala ka financial, di yung sarili mo na lang, diba? Po rin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Glory to God. Amang banal, salamat pong muli sa pagtatagumpay. Salamat o Diyos sa iyong kahabagan, sa iyong Santong Espiritu na siyang tumutulong sa iyong abang lingkod, upang o Diyos mairaos ang araw-araw namin pagdadala na yung mga salita. Salamat po sa aming mga kaibigan. Patuloy mo silang gabayan. O Diyos, patuloy mo silang samahan. Panginoon, sa mga nahihirapan sa kabila ng baha, ng lintol, o Diyos, ng mga iba't ibang karanasan nila sa buhay. Lord God, tulungan mo sila, dagdagan mo ang aming pananampalataya, o Diyos, sapagkat, Panginoon, hindi naman hawak ang buhay. Ang aming mga buhay, o Diyos, ang bukas, hindi namin po alam
ang mangyayari bukas, O Diyos. Kaya patuloy mo sana kaming gabayan, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu, na sana po ay patuloy na manahan sa amin, O Diyos, at patuloy kaming makinig na yung mga salita na siyang, O Diyos, patuloy na babago po ng aming mga sarili, Panginoon, na patuloy na maglalapit sa amin sa iyo. O Diyos, salamat po, dali mo muli kami sa araw ng bukas, sa muling pagtatalaga, sa muling pagbabahagi na yung mga salita ng kaligtasan, salita ng katapangan, Panginoon, at salita, O Diyos, ng buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po at kita-kits po tayo bukas na po. Glory to God.